Meron tayong malakas at magandang phone dito, ang iQOO Neo 11 na may Snapdragon 8 Elite LTPO 2K AMOLED display with 144Hz na refresh rate. At ang bago sa mga Neo series, naka-aluminum na yung frame nito at fiberglass na yung back panel. Meron din tayong IP68, IP69 rating at DAX din yung battery na naka 7500 at yung charging speed nito nasa 100 watts fast charging. Pero kumusta naman kaya yung performance nito pagdating sa gaming, at ganoon din kaya yung camera nito na katulad sa nakarang iQOO Neo series. At aalamin din natin kung ano pa yung mga ibang features nito. Kaya samahan nyo ako sa video nito, mag-test tayo ng mga games, check natin yung temperature at alamin natin kung ano yung mga pros and cons dito sa iQOO Neo 11. Okay, ongoing pa rin yung giveaway natin, magatapos na yun bukas. So abangan nyo po yung review natin bukas sa mga best mid-range phone natin. At merong manalo doon ng 1,000 tapos plus phone cooler. At after nung video na yon, i-announce ko na yung winner dun sa live natin. At tignan nyo na lang sa comment section kung ano yung mga mechanics. So lahat po ng link ilalagay ko sa description box. Well anyway, ito yung iQOO Neo 11 natin. Mapapansin nyo agad nakakaiba yung back panel dito sa mga nakarang Neo series. Kapag tinamayan ng ilaw o iniba natin yung angle natin, nagko-color shift siya from blue to pink na may pagka-metallic red, na may pagka-pinkish at may pagka-magenta. Naglalaro din yung blue dito, may wave siya. At ewan, basta bongga yung ginawa nilang back panel dito. At ang ginamit na materials dito sa back panel is fiberglass na gaya dun sa Xiaomi Pro at saka dun sa Redmi K19 Pro. Pero yung camera module nito walang masyadong pinagkaiba dun sa nakaraan na iQOO Neo 10 series at napaka-elegante at simple lang naman yung camera module niya. At isa pang bago dito naka-aluminum frame na rin to, at kahit sa mga nakaraan na Pro version dun sa nakaraan na iQOO Neo 10 series, plastic frame lang yung ginamit doon. So overall dito sa design maganda siya at meron naman tayong ibang kulay na pagpipilian, pero maganda rin yung color na to at yung orange na color. Lahat yan makikita nyo sa link sa comment section at description box kung saan yung mabibili itong iQOO Neo 11. Meron din sa AWE Xiaomi Manila dahil dun natin galing tong unit na to. At yung presyo nito nasa 24,000 to 26,000, mura na yan para sa isang Snapdragon 8 Elite. May kasama din siyang Type-C cable, free case at 100 watts na fast charging, so mabilis din itong mag-charge. About sa display naman, naka LTPO AMOLED display with 144Hz na refresh rate. Ang smooth na naging experience ko dito, lalong-lalo na namagaan yung user interface dahil nga sa bagong Origin OS 6 natin. So vibrant yung mga colors, black is black talaga, at naka-wide binary certifications na rin to. At symmetrical na rin yung mga bezel nito at almost bezel-less na rin. At malaki yung display nito, naka 6.82 inches pero sakto lang naman sa kamay ko. So dati sa mga nakaraan na iQOO Neo series, hindi natin alam kung ano yung mga protection na ginagamit sa display dahil hindi nila talaga dinidisclose. Pero ngayon meron tayong rock glass protection na naka-anti-reflective coating, na makita lang natin yung anti-reflective coating na yan sa mga flagship ng Samsung tsaka iPhone. Then magaan at malinis yung operating system nito na bagong Origin OS 6, isa sa mga magandang operating system sa market. Pero napansin ko sa Origin OS 6, walang masyadong pinagbago sa Origin OS 5. Siguro nadagdag lang yung mga AI features at mas lalong gumaan yung OS niya. Pero one of the best pa rin tong OS na to na meron rin tayo sa mga Vivo phones globally. At iniwan na nila yung Pantouch OS. About naman sa camera, naka 50 megapixel tayo at naka Sony LYT700B camera sensor. Well, hindi kayo bibiguin ng camera ng mga iQOO o mga Vivo phones. Nasa vivid mode tayo dito na yung saturation tamang-tama lang yung timpla at hindi talaga oversaturated by default. Pero meron naman tayong mga filters, so pwede mo namang ibayin yung timpla, depende sa gusto mo. Sobrang ganda ng mga nakuha ko dito na kahit hindi maganda yung sikat ng araw, nakukuha niya pa rin ng maganda yung subject. Pero ang napansin ko lang dito, nasa bluish side tayo at medyo mataas yung highlights, which is good naman sa ibang senaryo. Pero pwede naman natin i-adjust yan kung naatasan kayo sa highlights niya. Meron din tong ultra wide na 8 megapixel pero hindi ako ganun kasatisfied kasi di mo siya magagamit sa video ng 4K at 60fps. At meron din siyang 2x optical zoom na maganda rin sa mga photos at kahit na isagad mo sa 10x digital zoom. Maganda rin yung pag-process ito o image processing niya pagkatapos mo makuha yung mga photos. Kapag nasa 10x ako, nakikita ko na malinaw pa rin siya. At sa portrait mode naman, maganda rin separation ng background pero may time na hindi siya malinis o may mga tira-tira talaga. At minsan mali pa nga yung mga cutout sa mga buhok dito. At sa iba naman, di niya nakukuha ng maayos na sama yung pagka-bokeh niya sa buhok ng subject. At sa low light condition naman, maganda yung mga photos na nakuhanan ko dito na alam naman natin na maganda yung mga iQOO phones sa mga ganitong senaryo. Pero pagdating sa portrait mode sa low light condition, nahihirapan siya sa mga subject natin, lalong-lalo na dito sa Pusang Gala na nakuhanan ko sa San Pedro, Laguna. Makita mo dyan na may parang chromatic aberration effect sa gilid ng subject at nahihirapan talaga siya. Sana makuha to sa updates. Pero ang pinaka nagustuhan ko talaga, meron tayong 4K at 60fps na stable. At meron naman siyang 8K at 30fps na maximum, pero ito talaga yung ginagamit natin na 4K 60
60fps lang para hindi malakas kumain ng storage, lalong-lalo na kapag nilagay natin sa 8K, malakas kumain ng storage yun. At nung nasubukan ko, hindi ganun kaganda yung 8K at 30fps nila. Then maganda yung OIS nito at malinaw kahit hindi ganun kaganda yung sikat ng araw. Kaso wala tayong ultra wide pagdating sa 4K at 60fps. Meron lang tayong 2x na optical zoom which is usable naman. Kahit pang vlog, pwede to kasi maganda at stable yung 4K at 60fps niya. Sa front camera naman, malinaw at may sharpness. So ako din yung kulay, nakakapogi talaga. Kahit pangit ka, popogi ka dito. Pero sa akin, di siya tumalab. Pangit talaga ako. Di talaga kinaya. At sa video naman, maximum nito 1080p at 60fps na. Dati parang naalala ko 1080p at 30fps lang, parang ganun. Pero dito, sakto lang, hindi siya ganun ka-sharp pero magagamit naman natin. I hope na magkaroon na tayo ng 4K dito sa mga Neo series kahit na 30fps lang. Pero kabuuan ng camera, satisfied ako. Maganda yung pagka 4K 60fps niya. Maganda yung mga photos na nakuhanan ko at yung mga iba sana makuha sa updates. Pagdating naman sa chipset, eto malakas talaga ang Snapdragon 8 Elite na nakakuha tayo ng Antutu score ng 3 million na. Well, alam nyo naman na flagship level talaga tong chipset na to. At may bago, diba? Snapdragon 8 Elite Gen 5 at abangan nyo, may review din ako sa inyo ng Snapdragon 8 Elite Gen 5. This month na po yan. Pero itong Snapdragon 8 Elite, malakas po talaga. Wala ka masyadong mahanap na phone na ganitong presyo at maganda yung camera. Pero kumusta naman kaya ito pagdating sa gaming at kumusta yung thermal? Well, sa Mobile Legends, maning-mani lang to, nakakuha tayo ng 120fps at napaka-smooth niya kahit sa Clash at hindi siya naginit. Nakakuha lang tayo ng maximum na 40 degrees Celsius at nasa 14 minutes ako naglalaro dyan. Talagang ang ganda ng thermal na pinakita ng Snapdragon 8 Elite dito sa Icon Neo 11. At pagdating naman sa Honor of Kings, same lang din, nakakuha tayo ng 120fps na kahit sa bungutan, sakalan, barilan, kayang-kaya dito, hindi rin siya mag-iinit. Nakakuha lang ako dito ng 39 degrees Celsius. Well, sabi ko hindi naman heavy graphical talaga yung Honor of Kings tsaka Mobile Legends, kaya tinry ko to sa Genshin Impact. Nilagay natin sa ice settings, nung umpisa nakakuha ko ng 55 to 60fps hanggang 11 minutes. Maganda talaga yung umpisa ko. At pagtungtong ng 12 minutes naman to 30 minutes, nakakuha ko ng 50fps na lang. Di naman siya bumaba o tumaas, hanggang doon na lang talaga siya. Kahit sa Clash may konting frame drops, mga 40fps, pero bumabalik naman sa 50fps. Well, kung makikita nyo naman sa personal to at maglalaro kayo in person, hindi naman masama yung frame na yan na 50fps. Weird lang talaga na nag-stay lang siya sa ganyang frame hanggang sa matapos yung laro. Actually, 30 minutes tayo naglalaro dito, pero believe ako sa thermal nito, nakakuha lang ako dito ng maximum na 42 degrees Celsius, kaya masabi ko na maganda yung thermal nito at kailangan ma-optimize to sa Genshin Impact. So kung gagamit ka pa ng phone cooler dito, overkill na siya. Pero depende naman sa klima natin tsaka room temperature natin. Kung mainit din yung phone natin kahit anong phone, at kung malamig din yung phone natin. Depende talaga. Pero nabilib talaga ako kasi hindi naman ako naka-aircon o hindi malamig dito sa studio natin. Kaya masabi ko na maganda yung thermal, nakakuha lang ako ng 42 degrees Celsius dito sa Genshin Impact. Sa PUBG Mobile naman, 90fps yung makukuha natin at masarap maglaro kasi malakas yung speaker nito. Naka-dual speaker tayo dito na didinig mo talaga yung footstep ng kalaban at nakatulong din dito yung sound vibration niya. Kapag may patayan, mag-vibrate yung phone mo, parang mga console, mga ganon. Maganda talaga yung vibration. Natutuwa din ako dito sa temperature niya, 38 degrees Celsius lang yung nakuha natin. Pero mas masarap maglaro sa Call of Duty Mobile kahit na may granada tayong ibabato o papasok tayo sa usok dyan, walang frame drops. At makakatapos ka talagang maglaro dito. Well, kayang-kaya talaga to. Stable siya sa 120fps at 14 minutes tayo naglaro dito, nakakuha lang ako ng 42 degrees Celsius. At dito rin sa Wild Rift, consistent siya na nakakuha tayo ng 120fps at ang makukuha mong thermal nasa 39 degrees Celsius lang din. 14 minutes din tayo naglalaro dito. Kayang-kaya talaga kahit sa ibang games at masabi ko na maganda yung thermal na nilagay nila dito. Di mo na kailangan talaga ng phone cooler. At yung bypass charging nito, meron din tayo sa Icon Neo 11. Syempre kapag may bypass charging, dagdag hit yan, kailangan mo talaga ng phone cooler kapag inactivate mo yung bypass charging mo. At same pa rin yung game turbo nito, walang masyadong pinagbago. Lahat ng settings na kailangan mo nandito na lahat. So okay yung camera nito, okay yung performance, pati yung mga ibang features. Pero ito naman yung cons ko sa Icon Neo 11. Wala tayong 5G connectivity, meron lang tayo 4G+. Pero okay lang, mabilis din naman yan. Pero kapag naka dito SIM kayo, meron siyang 5G, sa Globe tsaka Smart wala talaga, 4G lang. Ang problema talaga dito hindi yung phone, yung mga cell site natin na walang standalone. Pero di naman malaking cons para sa akin yan. Then China phone to, wala tayong official warranty at may mga applications na Chinese, pero pwede naman natin alisin isa-isa. At yung 4K 60fps niya, nung tinry ko yung 10 times video, hindi siya ganun kalinaw. Kinumpara ko dito yung isang phone na lalabas pa lang, same price din to at naka Snapdragon 8 Elite, mas malinaw yung 10 times niya sa video. So abang-abang kayo kung anong phone to. Actually malapit na rin talaga at naka global to. At sa pang cons
tips ko sa portrait, lalong-lalo sa low light, sana maayos pa yung separation ng background at may mga dumi talaga, lalong-lalo na sa mga night scenario. Pero alam ko na maayos naman yan sa updates. Konting-konting optimization lang yan, maning-mani lang yan, makukuha talaga. So ulitin ko, may pag-giveaway tayo hanggang bukas na lang yan. At mamimigay tayo ng 1k cash plus phone cooler, 500 phone cooler at iba pa. At i-announce natin yung winners. So mag-subscribe kayo, mag-comment lang kayo doon at nandun na lahat ng mechanics. At I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul. So I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are time